Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Abiso sa mga consumer ng Meralco, inanunsyo ng Electric Distribution Company na mayroon silang taas singil ngayong buwan. Ayon sa Meralco, may dagdag na 28 centavos per kilowatt hour ang February billing dahilan para sumampa na sa humigit 12 pesos ang electricity rates ngayong buwan. Dahil dito, asahan na ang karagdagang 57 pesos sa mga may buwanang konsumo na 200 kilowatt per hour, 85 pesos para sa mga may konsumong 300 kilowatt per hour, 114 pesos sa mga naka 400 kilowatt per hour at 144 pesos naman sa mga nakakonsumo ng 500 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco, ang taas singil ay bunsod ng mas mataas na generation charges na naglalaro na ngayon sa humigit 38 centavos per kilowatt hour. Nagambag din nila ang mas mataas na singil ng independent power producers at power supply agreements, habang umabat naman sa mas mataas sanang singilan sa generation charges ang mas mababang rates sa wholesale electricity spot market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usaping enerhiya pa rin, inuulat ng Department of Energy o DOE na nalampasan ng Pilipinas ang target nitong renewable energy installations para sa taong 2024. Ayon sa kagawaran, sa pagtatapos ng 2024 ay nakapaglatag ng aabot sa 794.34 megawatts ng renewable energy ang bansa, ang pinakamataas na installed renewable energy capacity sa mga nagdaang taon. Base sa figura ng DOE, signipikong mas mataas ito sa 328.18 megawatts noong 2022 at 201.54 megawatts noong 2023. Mas mataas din ang 2024 figure ng 34.52 megawatts kung iahambing sa pinagsama-samang installed capacity ng renewable energy mula 2021 hanggang 2023. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, ang mas mataas na renewable energy capacity noong nakaraang taon ay testamento ng epektibong renewable energy policies ng pamahalaan, gayon din ang di matawarang commitment ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas self-reliant energy future ng Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak ni Secretary Lotilla na patuloy silang nakamonitor sa critical transmission line projects upang masiguro na ang installed renewable energy capacities ay naka-integrate sa power grid. Ang mataas na renewable energy installation ay nakaangkla sa layong pagpapataas ng mixed energy sa bansa at sa pagkawing sa mas sustainable at environment-friendly na paghango ng enerhiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inilunsad ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang kampanyang gumagabay sa mga taxpayer hinggil sa saklaw ng kanilang mga obligasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Friendly Tax Compliance Verification Drive o TCVD na layong tulungan ng mga taxpayer na maintindihan ang kanilang tax obligations, ma-identify ang mga common issue at magabayan sa tamang compliance sa tax laws. Paglilinaw ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., walang papatawan ng penalty sa nasabing education drive, bagkus ay magpapaalala lamang ito sa mga negosyo hinggil sa kanilang mga dapat na tugunan pagdating sa pagbabayad ng tamang buwis. Sa pagsisimula ng kampanya, aabot na sa humigit 24,000 establishmento ang nabisita ng BIR, kung saan karamihan sa kanila ay nakitaan ng ilang issue gaya ng sa hindi pagiging opisyal na rehistrado, walang naitatabing books of accounts at hindi pagdi-display ng certificate of registration.
May mga taxpayer din anilang hindi na i-convert sa kanilang official receipts ang required sales o service invoices salig sa Ease of Paying Taxes Act. Ang nasabing education drive na nagsimula noong Lunes ay tatagal hanggang Biyernes, Pebrero 14. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa 20 Japan-based manufacturing firms ang kasalukuyang nag-explore sa potensyal na pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA, nakatanggap ito ng inbound mission mula sa Okayama, Japan na mga nagnanais na makapaglatag ng business operation sa loob ng Philippine Eco Zones. Kasama ang Philippine Trade and Investment Center Osaka, layo ng inbound mission na mapalakas pa ang economic ties ng Pilipinas at Japan, augnayang namumukod tangi na sa mga nakalipas na taon. Kinikilala naman ng PEZA ang pagiging Ichiban o number 1 ng Japan pagdating sa pagiging pangunahing Eco Zone locator sa Pilipinas at sa ambag nito sa electronics, automotive at industrial sectors. Buhat dito, inihayag ni PEZA Director General Tereso Panga ang patuloy nilang pakikipagtulungan sa inbound mission sa layong makapagdala ito ng mas maraming mamumuhunang Japanese companies sa Pilipinas. Base sa datos ng PEZA, mayroon ng humigit 800 PEZA registered Japanese firms sa bansa na may kabuuang investments na 589 billion pesos at may nalikhang 300,000 direct employment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.